Mas maganda nga ba kung mapunta sa Magnolia itong si Kit Datu kapalit ni Abu Tratter? Ito ngayon ang tanong ng mga fans ng Magnolia dahil parang hindi pa sapat itong laro ni Tratter para dito sa Chicken Templados. Ito si Tratter ay nakuha nila mula doon sa trade sa Converge kapalit ni Adrian Wong atong first round pick. Nakuha rin ng Magnolia si David Morel pero binitawan nila agad at ito ay kinuha ng Barangay Hinebra. Ito si Abu Tratter kapag binibigyan ng playing time medyo okay naman pero inconsistent pa rin yung laro niya. At may mga reports na lumabas na gusto raw nitong maglaro sa abroad. Baka kaya yan ang dahilan kung ba't hindi masyadong inconsistent ang performance. Kaya sa tingin ko mukhang ang Magnolia ay dapat nang tignan yung paraan para ito ay matrade. At sa isang team dyan na pwede nilang puntahan ay rain or shine. Ito si Abu Tratter kapag napunta kay Coach Cheng Yao, magkakaroon na siya ng inside presence na tutulong dito sa kanilang lineup. At samantala naman magiging complement si Tratter dito sa laro ng mga outside players ni Coach Cheng Yao. Samantala naman, itong si Kit Datu kung mapunta sa Magnolia, magandang asset yan, 6'8 ito, na merong 3-point shot. Magsosolve na yung problema ng Magnolia pagdating sa big men. At meron kang Twin Towers, ang Galang at Datu. At ito si Datu may 3-point shot pa, kaya pwedeng magsabay ang dalawang nabanggit sa loob. Yun nga lang, mahirap ka-trade itong Raynor Chan dahil yan ay independent team, kaya hindi yan papalugi. Kung straight up na Kit Datu for Abu Tratter, sa tingin ko hindi papayag si Coach Cheng Yao. Dahil mas versatile na player itong si Kit Datu. Baka may hilingin pa na ibang players ito si Coach Cheng Yao. At dahil nga very difficult na kumuha ng big men ngayon, mahihirapan siguro bitawan yan ni Coach Cheng. Dahil sa tingin ko, yung Twin Towers itong Rain or Shine, si Datu at si Villegas, yan ang kinakailangan nila pang match up dito sa matatangkad na teams ng San Miguel, ng Hinebra at nitong TNT. Kaya medyo mahirap makuha ito si Kit Datu ng Magnolia. Saang team nga ba mapupunta ito si Rain ng Batak? Ever since itong matter ito sa Rain or Shine, marami nagsasabi na ito eventually mapupunta sa isang MVP team. Sa kasalukuyan, nandito siya sa Blackwater Bossing at marami naniniwala na hindi siya magtatagal dyan dahil eventually matitrade din. Ang tanong ngayon ay kung kailan siya malilipat dito sa NLEX Road Warriors na malamang niyang puntahan. Pwede rin siya mapunta dito sa Meralco o kaya sa TNT. Pero sa tingin ko ito sa TNT malamang si Robert Bolig dyan ang bagsak niyan. At samantala naman, ito si Rain ng Batak, abangan na lang natin kung kailan mapupunta dito sa NLEX o Meralco. Sayang naman si ng Batak kung sakaling manatili sa Blackwater at ito hindi makaabot sa playoffs dahil nakita naman natin na may talento talaga ang nabanggit na player. Ngayon, kung ikaw naman ang Blackwater Bossing, gusto mo siyempre makakuha ng sulit na kapalit para dito kay ng Batak. Unfortunately, alam na natin ang history nitong Blackwater Bossing na pinapabayaan talaga nila yung mga top players nila na mapunta dito sa malalakas na teams kat ng MVP group. Ganyan din ang practice ng Terra Firma at ng Northport dito sa SMC naman. Ngayon, kailangan din natin tignan kung ano ang dapat gawin nitong Blackwater para makakuha ng sulit na kapalit. Marami namang players dyan ng NLEX katulad ni Richie Roger o ni Robbie Herndon pwedeng ipalit para dito kay Rain ng Batak o kay sa TNT si Gib Montalvo at dito naman sa Meralco ay itong si Bong Quinto. Kaya sa tingin ko hindi magiging problema yung trade dyan. Ang importante dito kung ikaw si Coach Jeffrey Cariaso kung mawawala ito si Rain ng Batak ay siguraduhin mo na meron ka makukuhang kapalit na magagamit mo pa rin. Dahil siyempre marami ka nang kailangan pag-aralan dito ang management para naman katulad ng Terra Firma na lumalaban na ngayon. At least nakapag-content sa playoffs, dapat ang Blackwater ganyan din ang asamin nila sa susunod na season ng PBA.